Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang unang presidential candidate ng Partido Federal ng Pilipinas na tinatag lamang noong pong 2018. Pero kapansin-pansin na hindi niya isinulong ang federalismo noong kanyang kampanya at sa kanyang unang taon sa pagkapangulo. Gaya ng nasa pangalan nito, ang Partido Federal ay nagsusulong po ng paglipat mula sa unitary papuntang federal system of government. Tinatag po ito noong 2018 nang marami sa mga suporter ni Noy Pangulong Duterte na unang nagsulong ng federalismo noong 2016 presidential campaign. Ang pangako ni Duterte noon, rebisahin ang konstitusyon, isulong ang federalismo at bigyan ng mas maraming kapangyarihan ang mga local government units. At umunda naman ito noong una. Tinatag ni Pangulong Duterte ang Consultative Committee para reviewin ang konstitusyon noong pong Enero 2018. Pinangunahan po ito ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Malalim at malawak ang expertise ng komite. July 2018, nagsabit ng recommendation ang Puno Committee sa Kongreso kung saan ililipat na sa federal form of government ang ating gobyerno. Sa panukala pong ito, magkakaroon ng 18 federated regions na mas merong fiscal at political powers. Kasama na riyan ang kalahati ng government revenues na mapupunta na sa mga rehiyon. Meron ding pagbabawal sa secessionism, pagbabawal sa political turncoatism, at pagbabawal po sa political dynasties. Pero sa huli, hindi rin po ito lumusot sa Kongreso. Masyadong malakas ang oposisyon sa mga provision laban, for example, sa political dynasties at sa lifting ng term limits. Pero hindi lamang po sa Kongreso ang oposisyon, kundi mula rin sa gabinete mismo ni Pangulong Duterte. Masyado raw magastos ang federalismo, isa raw itong fiscal nightmare ayon sa mga economic managers ng palasyo. Ayon po sa National Economic and Development Authority or NEDA, may karagdagang gastos daw ng 253 billion pesos kung ipatutupad ang panukalang federalismo. Ito ay para sa mga bagong regional offices, personnel, equipment at operations. Pagdating ng 2021, suko na rin si Pangulong Duterte. Wala raw suporta para sa kanyang panukala, kaya't irerespeto lamang daw niya ang desisyon ng mayorya. Kaya't maraming nagulat na tumakbo si Bongbong Marcos sa ilalim ng Partido Federal. At lalong maraming nagulat dahil hindi naman isinulong ni Marcos ang federalismo. Sa isang interview sa DZRH ilang buwan bago ang 2022 elections, sinabi naman ni Marcos na angkop ang federalismo dito sa Pilipinas. Sa huli, sinabi lamang ni Marcos na kailangan pa itong pag-usapan at kung sang-ayon ang taong bayan, sa kanya raw ito isusulong. At sa outtaking ng mga bagong miyembro ng Partido Federal kanina sa Malacanang, binanggit na rin ng Pangulo ang issue ng federalismo. Pero hindi pa rin malinaw kung isusulong nga niya ang gantong klaseng gobyerno. Sa halip, ang sinabi po ng Pangulo na sa pagpapalakas sa mga LGU parang sinusulong na rin niya ang federalismo pero hindi lamang sa pangalan. Kung itutulak man niya ang mismong federal form of government, yan po ang wala pa ring linaw hanggang ngayon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.